Mag-isang itinaguyod ni Karen ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Matagal na rin siyang hawalay ng kanyang mister dahil sa pamabae nito. Sa edad niyang 37 ay hindi na siya nag-asawa pa muli o nagkaroon na nobyo. Marami din naman nagkakagusto sa kanya. Bukod kasi sa maitsura siya, ay maalaga siya sa katawan. Subalit, nadala na rin si Karen sa mga lalaki. Ang naging hadikain na lang niya sa buhay ay mapalaki na maayos ang kanyang anak na si Justin. Ang mga paupahang kwarto ang naging negosyo ni Karen. Pinapaupahan niya ang maraming kwarto sa kanilang bahay at nagtira siya ng 1 kwarto sa ikalawang palapag para sa kanilang mag-ina. Maganda naman ang kinikita nito para sa kanila. Napag-aral niya ang solong anak sa isang pribadong paaralan. Nabibili rin naman ni Karen ng ibang luho nilang mag-ina. Medyo mahigpit si Karen bilang kahera. Istrikto sa pamamalakad ang kanyang paupahan. Bawal maingay pagsapit ng alas 9 ng gabi. Bawal din ang alak sa loob ng bahay. Isa yon sa mga rason kung bakit walang tumatagal sa kanilang bahay. Ang tanging tumatagal sa kanya ay ang lalaking si Carding. Mag-1 taon na itong umuupa sa kanya at ang kwarto nito ay sa ibaba ng kanilang banyo. Nay, andito na si Carding. Huy, kang batang si Justin. Kasunod niyang pumasok ng kwarto nila mag-ina ang 39 anyos sa lalaki. Carding, masayang sabi ni Karen sa lalaki habang nagkwekwenta siya ng mga bayarin. Magpapatulong sana ulit si Justin sa school project niya. Naupo si Carding sa sahig, malapit sa pintuan. Ganun ba? Tugon niya. Ano bang project ni Justin? Orasan daw. Gawa sa karton, sabi ni Karen. Ipapasa na kasi bukas, sabi ng teacher niya. Okay, sagot ng lalaki. Pinatira pa naman na cardboard sa huling project na ginawa namin. Napatingin si Carding sa makinis na hita ng ginang. Dinamalayan ni Karen na nasisilipan na siya ni Carding dahil sa iksi ng kanyang short. Salamat, Carding. Hindi na namin alam kung saan pa kami mapapagawa ng project ni Justin kapag wala ka. Buti sana kung singgaling mo ako sa ganyan. Napangiti si Carding. Sus, wala yon. Sige Karen, doon na lang namin gagawin ni Justin sa kwarto yung project niya. Wika ng lalaki. Hoy, salamat talaga Carding. Masayang tugo ni Karen. Magpahinga ka na yata muna. Kakauwi mo lang galing sa pinapasukan mo. Sige, okay lang, ganti na lalaki. Magpapalit na ako ng damitas. Punta na lang ako ni Justin sa kwarto at lumabas ng kwarto ng lalaki. Buwaba na hagdan sa edad na 39 si Carding. Binata pa din to. May naging nobya to na umupa din sa bahay ni Karen. Subalit, hindi sila nagtagal. Bukod sa pagpapagawa ng project ni Justin, si Carding din ang naasahan ni Karen sa pagkukumpuni ng mga sira sa bahay. May kusa ito. Nahihiya din itong tumanggap ng inabot na pera ang pakonsuelo ni Karen sa kanya. Ilang saglit pa ay bumaba si Justin sa kwarto ni Carding. Matapos ang kalahating oras ay masayang bumalik ng kwarto ang kanyang anak. Hawak ang tapos sa project niya sa school. Naisip ni Karen na bigyan ng ulam si Carding bilang pasasalamat. Nalagay siya ng fried chicken sa mangkok at dinala yon sa lalaki. Tinungo niya ang kwarto ng lalaki at umakyat sa hagdan nito. Mula sa digaan ng saradong pinto, nakita ni Karen ang nakabukas sa ilaw sa kwarto ni Carding. Binuksan niya to ng isa niyang kamay. Nagulat siya sa nakita sa tapat niya. Naroon na nakahiga si Carding. Nakapikit to, walang damit. Nabigla si Karen at umatras. Hindi napansin ni Carding. Mabilis na bumalik sa kanyang kwarto ang babae. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan ni Carding. Ikinagulat niya na makita ang katawan ng lalaki. Ang isa pa niyang kinabigla ay ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Habang nagpapantasya ito, hindi mawala sa isipan niya ang nangyari. Hanggang lumalim ang gabi, tila binabalik na ng kanyang balintataw ang eksenang iyon. At ang laki ng katawan ni Carding. May kung anong init ang nararamdaman ni Karen habang muling iniisip ang nakita. Nag-init ang kanyang katawan.
Isang araw habang naliligo si Karen sa loob ng banyo, nakadinig siya ng pagkaluskos sa plywood sa kisame. Kasulukuyan siyang naliligo at nagsasabon ng katawan. Nakita niya si isang maliit na siwang na dati naman ay wala roon. Sinipat niya at napansin niyang tumatagos mula sa siwang ng kisame ang kwarto ni Carding. Naroroon ang mga oras na yon sa kwarto nito ang lalaki. Itinuloy ni Karen ang pagliligo. Natunog niyang binubosohan siya ni Carding. Sila lang dalawa ni Carding ang nasa bahay ng mga oras na yon. Nasa eskwelahan ng kanyang anak at nasa trabaho naman ang iba pang umuupa sa kanya. Sinadya ni Karen ay iharap sa siwa ang kanyang katawan na pwede sa pagsasabon. Sa refleksyon ng tubig sa sahig, nakikita niya mata ni Carding sa siwa. Lumabas ang banyo si Karen. Nakatapis lang to. Sa paglabas niya ay siya namang pababa ni Carding sa hagdan nito. Malapit sa banyo, nagkatinginan silang dalawa. "Gagamit sana ako ng CR," sabi ni Carding sa kanya. Napansin ni Karen ang katawan ng lalaki. Bagamat pawisan to ay magandang hubog ng moreno ang katawan ni Carding. Sa taas sa 5 talampakan ni Karen ay hanggang balikat lamang siya ni Carding. At pumanig naman siya sa kanyang kwarto. Nang nasa loob na siya ng kanyang silid ay may napansin siya. "Nakalimutan ko palang panloob ko sa banyo," wika niya sa sarili. Nakalimutan ni Karen ang kanyang hinubad na panloob. Nakagawian niya ng isabit niyan sa likod ng pintuan at muling kukunin para isama sa maroraming damit niya sa kwarto. Nakadama ng hiya ang kahera. Pinakiramdaman niya ang paglabas si Carding sa CR sa ibaba. Subalit halos 15 minuto na ito na hindi pa lumalabas sa banyo si Carding. Nataka si Karen sa tagal ni Carding sa banyo. Bumaba siya at tinungo ang banyo. Nakita niya nakabukas pa rin ang ilaw sa loob. Tanda na naroon pa ang lalaki. May kakaibang ingay nang galing sa loob ng banyo at nanakanakang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagulat ang ginang na muli niya narinig ang kanyang pangalan. Nabigla si Karen. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Tumindig ang balahibo ni Karen. Nakadama ng kakaibang init ang katawan ng ginang. Aaminin niya, natablan siya sa naririnig. Kinagat siya ng makamandag na tukso. Wala nang pakialam ang ginang. Hindi na sinara ni Karen ang pinto. Isa-isa niyang hinubad ang lahat ng kanyang suot. Isa-isa niyang hinagis ng malayo sa labas ng banyo. Wala na siyang pakialam kung bumaba si Carding at datan siyang walang damit na siyang ikinaliligaya. Narinig niya ang paggalaw ni Carding sa kahoy na kisame at napaglangit-ngit ng siwang ng kisame ang banyo. Nanginig ang kanyang katawan na napaupo sa mainit na inodoro. Nainupuan ni Carding. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto at pagbaba ni Carding. Ang mga mata ni Carding ay puro ng pagnanasa na nakatingin sa kanyang katawan na alindog. Siniin ni Carding ang halik ang nagpapaubay ang ginang. Lumaban ng halikan si Karen. Kapwa sila sabik-sabik. Lumapa ang mainit na labi ni Carding sa katawan ni Karen. Nagbabaga ang mga mata ni Carding na tumingin sa babae. "Matagal ko nang gustong gawin to, ang maangkin ka, Karen." Buong puso nagpaubaya ang ginang at sabay nilang narating ang karurukan ng kaligayahan. Kapwa nila ninamnamang sarap. Matapos yun ay naulit pa ang kanilang makamundong pagnanasa sa isa't isa. Ilang beses pang may nangyari kina Carding at Karen sa banyo. Sumasalisi din si Karen sa kwarto ni Carding at minsan ay pumapasok si Carding sa kanyang kwarto kapag tulog na si Justin sa sariling kama nito. Pinatay na lamang niya ang ilaw. Saksi ang kama ni Karen sa kung ilang beses na siyang inangkin ni Carding. Umalis si Carding kapag madaling araw na. Simula noon, silang dalawa ay naging kapwa alipin na ng kanilang pagnanasa.